Ang module na ito ay tatalakay sa aralin na paggamit ng pangalan sa pagsasalaysay. Pagkatapos ng module na ito, ikaw ay inaasahang nakagagamit ng pangalan sa pagsasalaysay tungkol sa tao, hayop, lugar, bagay at pangyayari sa paligid. Ngayon mga bata, ating subukin kung meron pa kayong natandaan sa mga dati nyong napag-aralan. Tukuyin ang mga salita kung ito ay tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Number 1, Cynthia. Number 2, lapis. 3, Pasko. 4, aso. Number 5, Quezon City. Ngayon naman, tumingin kayo sa inyong paligid. Ano-ano ang iyong nakikita sa paligid? Magtala ng 5 at isulat sa bawat kahon. Ngayong mga bata, mayroon akong babasahing isang dialogo. Makinig ng mabuti at pansinin ang mga salitang may salungguhit. Unang araw ng pasukan, kinamusta ng guro na si Binibining Tricia ang kaniyang mga mag-aaral. Inalam niya kung ano-ano nga ba ang kanilang pinagkaabalahan noong mga panahong nagkaroon ng community quarantine sa kanilang lugar dahil sa pandemyang COVID-19. Narito ang kanilang naging usapan sa Google Meet. Binibining Tricia, magandang araw mga bata. Magandang araw din po, Binibining Tricia. Kumusta na kayo? Na-miss ba ninyong pumasok sa paaralan? Mga mag-aaral. Opo, Binibining Tricia. Binibining Tricia, bago tayo magsimula sa ating aralin, nais ko munang malaman kung ano-ano ba ang pinagkaabalahan ninyo noong bakasyon habang naka-community quarantine ang inyong lugar. Magtatawag ako ng 2 bata upang magsalaysay ng kanyang karanasan. Una ay si Eric. Binibining Tricia, ang akin pong ama ay kapitan dito sa aming barangay. Kaya't tumulong po kami sa pamimigay ng mga ayuda sa aming mga kabarangay. Naging abala po ang aming pamilya sa pagre-repack ng mga relief goods sa aming barangay hall noong panahon ng pandemya. Tulong-tulong po kami sa paglalagay ng noodles, sardinas, bigas, kape, sabon, tissue, face mask at alcohol sa isang eco bag. Binibining Tricia, napakamatulungin naman ng inyong pamilya. Salamat Eric. Ikaw naman ang sumunod. Julia. Kami naman po ay abala sa pagtatanim ng mga gulay sa aming bakuran tulad ng sitaw, talong, kamatis, okra at ampalaya. Nais po naming mapanatiling malusog ang aming katawan upang makaiwas sa sakit na dulot ng COVID-19. Ito na rin po ang naging handa namin noong ipagdiwang ko po ang aking kaarawan. Binibining Tricia, muli pagbati sa iyong kaarawan, Julia. Maraming salamat sa inyong mga kasagutan, mga bata. Maxine, Binibining Tricia, gusto ko rin pong ibahagi ang aking karanasan. Binibining Tricia, o sige, subalit pagkatapos mo ay dadako na tayo sa ating aralin. Maxine, ako naman po ay aliw na aliw sa pag-aalaga ng aking mga alagang hayop. Ang aming alagang aso ni si Papsi ay nanganak po ng 3 mga tuta. May napulot din kaming pusa sa kalsada kaya't inampon po namin ito at inalagaan na lang. Tinawag po namin itong Katie. Ngayon mga bata, napansin mo ba ang mga salitang may salungguhit sa dialogong iyong binasa?
Alam mo ba kung ano ang tawag sa mga ito? Ito ay tinatawag na pangalan. Ito ay bahagi ng pananalita na tumutukoy sa mga salitang nagsasaad ng ngalan ng tao, bagay, hayop, pook, o lugar at pangyayari. Ito ay tinatawag na noun sa Ingles. Ito ay nagsisilbing panawag natin sa mga bagay-bagay upang madali nating matukoy ang gusto nating sabihin sa ating kausap. Ito rin ay maaaring magsimula sa malaking titik, lalo na kung tumutukoy sa tiyak na ngalan ng tao. At maaaring maliit na titik din naman kung ito ay hindi tiyak na ngalan. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng pangalan. Una, ngalan ng tao. Halimbawa, bata, ama, kapitan, kaibigan, Eric, Julia. Okay. Ano yung napapansin nyo sa mga halimbawa? Merong nagsisimula sa maliit na titik at merong nagsisimula sa malaking titik. Ang bata, ama, kapitan, kaibigan, sila ay mga hindi tiyak na pangalan. Samantalang ang Eric at Julia na nagsisimula sa malaking titik, sila ay mga tiyak na pangalan. Sunod, ngalan ng bagay. Halimbawa, tissue, face mask, alcohol, Honda, munggol. Okay. Yung mga nagsisimula sa maliit na titik, sila ay hindi tiyak na pangalan. Bakit sila ay hindi tiyak? Kasi ang tissue, merong brand, may pangalan. Ang face mask, ganun din ang alcohol, tulad ng isopropyl, may mga pangalan sila. Ito, Honda, tiyak na siya. Munggol, ito ay uri ng lapis. Kaya, tiyak na pangalan. Sa ngalan ng hayop, halimbawa, pusa, aso, kabayo. Ang mga hayop, meron din silang tiyak na pangalan. Tulad nito, Katie, Popsy. Depende sa ibibigay ng taong nag-aalaga. Sunod, lugar. Halimbawa, Maynila, Pangasinan, sila ay mga tiyak na pangalan. Simbahan, hindi ito tiyak na pangalan. Hindi siya tiyak kasi ang simbahan merong mga pangalan. Halimbawa, simbahan ng Quiapo. Sunod, parke, mall. Sunod, pangyayari. Sa pangyayari, halimbawa ay pista, bagong taon, araw ng mga puso, Pasko, yan yung halimbawa sa pangyayari. Okay, base sa ating mga tinalakay, ngayon, meron tayong gawain. Sa lungguhitan, ang pangalan na ginamit sa bawat pangungusap. Number 1, mamimili kami sa palengke. Ano ang pangalan diyan? Number 2, dadalawin kita sa iyong kaarawan. Number 3, araw-araw kaming pumapasok ng aking kapatid. Number 4, napakasarap ng luto mong spaghetti. Number 5, nakita mo ba ang libro ko? Okay. Sa lungguhitan ninyo ang mga pangalan. Batay sa iyong napag-aralan, kumpletuhin mo ang pangungusap. Ang pangalan ay at Akong babasahing isang kwento. Makinig ng mabuti mga bata at pagkatapos nito, may mga tanong kayo na dapat sagutan. Ang pamagat ng aking kwentong babasahin ay Ang Pamilya Smith ni Rene O. Villanueva. Ito ang pamilya Smith. Si Tatay Smith, Nanay Smith, Obet Smith at Ollie Smith. Marami silang kapitbahay.
ngunit hindi sila namamansin. Katuwiran nila, sila ay naiiba dahil kulot ang buntot nila. Araw-araw ang pamilya Smith ay walang inatupag kundi pagandahin ang buntot nila. At kapag sila ay naiimbitahan sa mga pagtitipon, ang lagi nilang sagot ay, "Marami pa kaming gagawin." Ang gagawin pala nila ay magsusuklay at maglilinis ng buntot nilang kulot at maganda. Minsan, sila ay inanyayahan ng kanilang mga kapitbahay. May pag-uusapan silang mahalaga tungkol sa nakawan sa bayan nila. Hindi dumalo ang pamilya Smith. Sila ay abala sa pagpapaganda ng buntot nila. Isang gabi, bilog ang buwan at mahimbing ang pamilya Smith. Pumasok ang magnanakaw sa kanilang bahay. Hinakot ng magnanakaw ang lahat ng gamit ng pamilya Smith. Natabig ng magnanakaw ang klorera at nabasag. Nagising ang pamilya Smith at natakot. Nagsisigaw sila at humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Ngunit nakatakas na ang magnanakaw. Nalungkot ang pamilya Smith. Wala na tayong gamit at pagkain, igik ng pamilya Smith. Kinabukasan, ang pamilya Smith ay dinalhan ng damit at pagkain ng kanilang mga kapitbahay. Simula noon ay nagbago na ang pamilya Smith. Base sa aking kwentong binasa mga bata, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ilan ang kasapi ng pamilya Smith? Pangalawa, ano ang paboritong gawain ng pamilyang Smith? Sunod, ano ang problema sa lugar na tinitirhan ng pamilya Smith? Bakit hindi sila nakikipagtulungan sa iba pang pamilya sa kanilang lugar? Ano ang kanilang dahilan? Sunod, ano ang nangyari sa pamilya Smith isang gabi habang sila ay natutulog? Sunod, sino ang tumulong sa pamilyang Smith? Kung isa ka sa mga kasapi ng pamilyang Smith, ano ang mararamdaman mo sa ginawa sa inyong pamilya ng mga kapitbahay ninyo? At bakit? Sunod, sa inyong palagay, bakit mahalaga ang mabuting pagsasamahan ng mga pamilyang nakatira sa isang lugar tulad ng isang baryo, barangay, o isang subdivision? Okay. Ngayon mga bata, dahil nasagot nyo ng tama ang mga tanong, isalaysay muli ang binasang kwento ng pamilya Smith gamit ang banghay na nasa ibaba. Gumamit ng mga pangalan sa inyong muling pagkukwento. Ito po, lagyan nyo ng pamagat. Unang pangyayari, pangalawa, pangatlo, pang-apat, at ang wakas. Tingnan nga natin mga bata kung talagang naintindihan ninyo ang ating aralin ngayon. Babasahin ko ang kwento at bilugan nyo ang mga pangalang ginamit sa pagsasalaysay. Ang pamagat nito ay Bakasyon sa Palawan. Ang mag-anak ni Mang Mario at Aling Teresa ay nagbakasyon
sa Palawan. Masayang-masaya ang lahat dahil ito ang unang pagkakataon nilang makapagbakasyon ng magkakasama. Namasyal sila sa iba't ibang pasyalan tulad ng Baker's Hill, Crocodile Farm, Butterfly Garden at pati na rin ang sikat na Puerto Princesa Underground River. Walang sawa nilang nilibot ang lungsod. Natikman din nila sa unang pagkakataon ang mga pagkain na gawa sa laman ng buwaya. Bago umuwi, ay namili sila ng mga pasalubong. Sikat ang Palawan dahil sa produkto nitong pili nuts. Hindi maipinta ang saya ng buong mag-anak sa kanilang naging bakasyon. Tingnan nga natin mga bata kung marami kayong natutunan sa ating aralin ngayon. Tumingin kayo sa inyong paligid, isulat sa kahon ang mga pangalang inyong nakikita. Magtala kayo ng 10 pangalan. Okay, tandaan mga bata na kapag tiyak na pangalan, ito ay nagsisimula sa malaking titik at kapag hindi tiyak na pangalan, ito ay nagsisimula sa maliit na titik. Yun lamang at maraming salamat.